Magandang araw sa lahat. So medyo umuulan ngayon, kaya andito tayo ngayon sa kubo. Sisilong muna tayo dito, tapos dito tayo magko-content. By the way, this video is the 7th episode of our series, Biggest Business Mistakes that You Should Avoid, Episode 7, dahil sa pangungutang. Ang video pala na ito ay para sa mga negosyante or yung mga aspiring entrepreneurs dyan na gustong magnegosyo in the future. Tapusin nyo po ang video na ito para malaman nyo bakit I don't recommend na mangutang ka bago ka mag-start na magnegosyo. Kung bago lang tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido at ako ay isang negosyante na may mahigit 10 taong pagkakamali at kapalpakan sa pagninegosyo. Pero bago ang lahat, kwento muna. Dati po, I started business na. Siyempre, meron tayong mga pinopost online na mga nangyayari sa mga negosyo natin. Ngayon, yung mga kaibigan natin na medyo matagal na nating hindi nakakausap, so magme-message yan ngayon sa'yo. Tapos, siyempre, yung normal na conversation, kumustahan, ganon. Pero yung sa huli, of course, alam na natin, nangungutang yung kaibigan ko sa akin. So yun nga, siyempre, kaibigan natin yun eh. Siyempre, normal sa atin na mga negosyante na medyo gusto nating tumulong sa kapwa natin, especially sa mga kaibigan natin. We agreed na magpapadala ako in the afternoon. Pero dati po, nagtatrabaho pa po ako sa BPO industry. Bali, parang nagsaside hustle ako na magnegosyo. So, hindi pa naman uso dati yung yung GCash. Alam ko merong coins.ph na dati. Pero yung mga kaibigan natin na sa probinsya, hindi naman sila updated sa mga ganyan. So, parang napagkasunduan namin na sa Palawan ko siya ipapadala. Ngayon, since hindi ako makapadala kasi nga 6 PM na yung out ko, so, nagalit siya ngayon kasi hindi ko nga agad napadala yung pera. Kasi nga, nangutang na siya sa tindahan. Siguro mga pagkain nila, ulam o ganon. Umutang na siya sa tindahan doon sa amin. And then, nagalit siya kasi matagal kong napadala yung pera. So, parang ganon. Yung dating doon is parang ako pa yung may utang sa kanya na siya pa yung nagalit sa akin kasi hindi ko daw napadala ng mas maaga. So, yan lang. Parang nakakatawa na, I don't know, parang typical na Pinoy ba? Na instead na ikaw yung dapat na magpakumbaba kasi ikaw yung may kailangan, ikaw yung mangungutang, ikaw pa yung galit ngayon kasi sobrang busy ng hiniraman mo. Tapos, hindi siya ngayon makapadala agad. So, siya na yung parang pangit para sa'yo. So, during that time, nang nakita ng partner ko na yung conversation namin, so, automatically, parang na-block niya yung kaibigan ko na yon without me knowing na ganun pala yung ginawa niya. So, ano na lang, parang siguro after few months, naalala ko na, uy, si ano pala, umutang siya sa akin ng ganito. So, parang nagtatawanan na lang kami na, yun, na-block niya na pala. Para sa akin, sorry, kasi gusto ko rin naman na magpadala nun. Pero parang nawala na sa isip ko. Kasi parang napansin ko, parang hindi na nag-follow up. Feel ko dati, nakahiram na siya sa ibang tao. Pero ang ano talaga dun is, hindi yun natuloy. Kasi na-block siya ng partner ko. Hindi ko na makita sa sa Facebook Messenger ko. So, yun lang. Rekta na tayo sa topic natin na biggest business mistake, episode 7, ang dahil sa nangungutang ka para makapagsimula ng negosyo. Sa topic pa lang or sa title pa lang, di siya talaga maganda na in order for you to start a business ay mangungutang ka like sa bangko, sa family mo, sa friends mo. So as much as possible talaga, kung nag-start ka pa lang ngayon, meron akong mga video, meron akong vlog na you can start any type of business kahit na wala kang kapital. So yun, kapag mapag-aralan mo yun, if you are starting a business, so dapat ugaliin po natin or isipin natin na hindi kailangan na malaki yung kapital. Hindi kailangan na may marami kang pera para makapag-start ka. Kasi useless din yan. Useless talaga yan. Kung hindi ka marunong talaga magnegosyo, hindi ka marunong magpatakbo ng pera, useless lang yan. So, mas maganda na mag-umpisa ka sa wala. Mag-pre-order ka, so yun, hindi yun kailangan ng kapital. So, bakit nga ba hindi siya maganda na mangutang ka bago ka makapagsimula ng negosyo? So, unang-una dyan ay, kung mangungutang ka na
hindi pa clear sa'yo kung saan mo siya gagamitin, yun problema talaga yun. Siyempre, kung nag-start ka pa kasi ng business, most likely, hindi mo pa talaga alam kung anong product yung mabenta, kung anong product yung swak sa'yo, kung anong product yung hinahanap talaga ng mga target audience mo. In the first place, hindi mo pa nga alam yung ano mo yung target audience mo or target market mo. So, useless yun na mangungutang ka talaga. So, pangalawa, dahil sa high interest rate. Of course, kung bago ka pa lang na negosyante or balak mo pa lang na magnegosyo, trust me, hindi ka talaga pautangin ng bangko. Kung meron man, siguro, personal loan, pero I'm sure na malaki yung interest niyan. Most likely, kung hindi ka makautang sa bangko, uutang ka ngayon sa mga Bombay. So, 5-6 siguro, 20% yung interest niyan every month. Ang laki po niyan. Actually, dumaan na po ako dyan. Kaya hindi ko siya inirekomenda sa mga baguhan, sa mga gustong mag-start na magnegosyo. Baka hindi nyo makayanan na bayaran yung interest rate. So, dagdag problema na yon. Hindi mo pa alam anong gusto mo inegosyo. Ano bang gagana na strategy sa negosyo mo na yan. So, I suggest wag mo na. Wag kang mangutang. Saka ka na mangutang kung, kunwari, meron ka ng business talaga na gumagana. Tapos alam mo na yung mga products and services na gumagana. So yun, meron ka na meron ka na idea kung saan mo siya ilalagay yung pera. So doon ka pa lang dapat na mangutang. Okay? So pangatlo is baka masubrahan yung utang mo or over borrowing of money. So yun nga, we're talking about you are still planning or bago ka pa lang na negosyante. So most likely, di mo paggamay talaga yung negosyo mo. So baka ma-tempt ka ngayon na ito nakautang ako sa ganito. So, baka pwede pa akong umutang sa iba. So yun, over borrowing of money is not good in doing business. Kasi another problem yan, sa interest rate pa lang, lugi ka na. So, kung kaya mong mangutang na walang interest, like sa parents mo, I'm sure, susuporta yan sila sa'yo. Ipakita mo sa kanila na worth it ka na pairamin nila. Tapos sabihan mo na, ibalik ko na lang sa iyo after 2 months or 3 months. So, syempre be responsible naman sa pera ng parents mo. Pero, parang optional lang yan. Kasi sabi ko sa iyo, you can easily start a business even if you don't have any capital. Yung capital mo na lang dyan is yung knowledge mo, yung skills mo, yung patience mo, yung hard work mo. You start na parang middleman ka lang, parang nagre-reseller ka lang. Parang tinatry mo lang kung kaya mo ba talaga na magnegosyo. If ma-prove mo na kaya mo nang kumita dyan, then pwede ka nang mag-level up. So pang-apat, I don't recommend you na mangutang kung ikaw ay baguhan pa lang or plano mo pa lang na mag-start ng business for the reason na baka hindi mo kayang bayaran ang utang. So now, in borrowing money, kailangan mong tanungin ang sarili mo kung capable ka ba talagang magbayad sa isang utang. So yun, kung nagtatrabaho ka ngayon, tanungin mo yung sarili mo. I-evaluate mo yung income mo, tapos kung magkano yung matitira sa sahod mo, kaya ba talagang magbayad kung ikaw ay mangungutang. Yan yung nakaligtaan ng marami na mga tao na nagsisimula na yung eagerness lang nila na makautang, pero in reality, hindi rin nila naman kaya magbayad. So, yun yung mga rason bakit kailangan mo talagang pag-isipan na bago ka mangutang, kailangan mong pag-isipan kung kaya mo ba talaga or kailangan mo ba talagang mangutang. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala ako na ang pagninegosyo, hindi po siya kailangan ng malaking kapital. You can start kahit na wala kang kapital. Okay? So, borrowing money is not an option for now kung nag-start ka pa lang or baguhan ka pa lang. So, saka ka na mangutang kung alam mo na kung saan mo siya gagamitin, kung meron ka ng strategy or meron ka ng services na gumagana. So, that's the best time na pwede ka na mangutang kasi meron ka ng paglalaanan. Kasi ang kalaban natin dito ay yung tinatawag na high interest rate at saka mabaon ka sa utang. So, yun, isa yan sa pinaka problema talaga sa lahat. Hindi nila na
nakita, hindi nila na-evaluate yung sarili nila na di pala nila kayang mag-handle ng pera. Kasi nga, baguhan pa lang siya na negosyante. So, malaki po yung risk na di ka talaga makabayad. So, yun lang po muna mga boss. So, kung nagustuhan niyo po yung mga ganitong klaseng topic, so sana po mag-like kayo or mag-comment kayo sa video natin. I-share niyo po ito sa friends niyo or family. So, baka po makatulong sa kanila. Baka meron kayong time, pwede kayong mag-join sa Facebook group natin, Work Smart Community. So, pwede nyo po yung i-search, naka-public po yan. So, pwede tayong magsama-sama doon and then tulungan tayo paano natin mapalago at mapa-improve ang ating mga negosyo. Okay, so yun lang po mga boss. And always remember to always work smarter, not just harder. Akits mga boss! Bye-bye!